Matagal maalis siya kung yan eh piksa. Koneng! Koneng! Lumabas na yung manok mo ah! Para makakasagap na sariwang hangin. Lagi na nakakulong eh. Ayun eh. Nakita na nining oh. Kudu. Kala ko ba, kain na kayo? Nagsando ka na ba, te? Ay. Tara na. Kain na kayo ron. At ako eh, dito muna ako. Bueno, mga idol, oras na ng pananghalian. Alas 12 na. Ito na naman tayong muli upang muli magkwentuhan sa mga bagay na napapanahong issue. Pero bago siyempre ang lahat, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang magandang umaga, tanghali, hapon at gabi. Upang kung saan man kayong dupalop ng ating mundo naroon, sapul kayo ng aking pagbati. Maging dito ba sa ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, ay binabati ko rin kayo. At naway, nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Bueno, mga idol, yaman din ng oras na pananghalian, habang nanananghalian ang iba sa inyo, magkwentuhan muna tayo. At meron akong tatalakayin sa inyo tungkol doon sa ating kapwa vlogger na naghayag ng itong katotohanan ito sa nangyayari di umano sa ating ikalawang Pangulo. At shoutout ka pala sa iyo, idol. Itong idol natin na si Madam Alicia, talagang ito masigasig maghayag ng mga katotohanan na nangyayari, na ibinabase rin naman niya ito sa kanyang mga nakikita sa iba't ibang social media at maging sa mga stream media. Ngayon, tayo naman mga idol, bibigyan lang natin ng komento itong kanyang ipinakita sa kanyang content. Alam niyo mga idol, wala pa lang tayong kaalam-alam, itong ating pangalawang Pangulo, meron palang plano na i-assassinate ang kanyang sarili. Oo. Kaya pala daw, ito di umano gusto mag-jogging-jogging doon sa kung saan lugar yung batasan, may plano pala na magpapa-assassinate siya sa mismong kanyang mga bodyguard o sa kanyang mga security. At mabuti na lang daw, di umano ito ay natunugan ng iba nating mga intelligence, binigyan siya ng maraming escort, maraming security. So, kung marami na siyang security escort, hindi na matutuloy yung kanyang plano. Dahil just may makakakita at makakapansin sa mangyayari. Yan, ang punto de vista yata nito, gusto niya magkaroon ng simpatya sa kanya ang mga tao, at ikasisira naman ito ng reputasyon nitong ating Pangulo. At ayon pa sa mga pangyayari, kaya niya balak gawin ng mga ganong sistema para mapagtakpan yung anomalya na kanyang nagawa na ngayon ay lilitisin sa pamamagitan ng impeachment. At sabi nga ng ating idol na kapwa nating vlogger, napakasimple lang naman yung kanyang kaso na lilitisin, at kung hindi naman totoo at kung wala naman siyang dapat itago at wala siyang dapat na pangilagan, marapat lang nasagutin niya yung mga magiging katanungan kung saan napunta yung malaking pondo na ibinigay sa kanya. Na ayon sa mga pangyayari, sa loob lang ng ilang araw, nawaldas ito't naubos. Yun ang hinahanap sa kanya ngayon, na gustong ipaliwanag niya sa mga tao. Ngayon, base nga sa mga pangyayari, hindi natin alam kung may talagang anomalya at hindi niya masagot-sagot
ang dapat niyang ipaliwanag. Gayon na rin ang ating mga kinaukulang hurado sa larangan ng impeachment, urong-surong din ang kanilang ginagawa. Kumbaga parang delaying tactic. Oo, na sila mismo hindi magkasundo at kung ano-ano mga estikulasyon at mga pakulo ang gusto nilang mangyari. Kaya tuloy, nauuntol. Kumbaga, yun. At ang pamamaraan naman, balak gawin daw nitong ating pangalawang Pangulo para mapagtakpan yung mga ganung pangyayari, gagawa siya ng gimmick. Ayon pa nga doon sa ating idol ang style na gusto niya mangyari kagaya nung nangyari kay Trump, di ba? Kay Donald Trump. Kung natatandaan nyo, napabalita no na si Donald Trump, balak i-assassinate, di ba? Binaril, yung pala nung bandang huli, natuklasan din na siya rin ang may kagagawan. Parang gano'n ang gustong mangyari nitong ating ikalawang Pangulo. O kaya nga lang, siyempre, sabi nga, hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Oo. Ang problema lang dito sa ating kalawang Pangulo, sa halip na tumulong siya sa ating Pangulo kung paano mapapaunlad itong ating bansa at paano mapapaigi at mapapabalik sa kapayapaan, kung ano-ano ang iniintindi at kung ano-ano ang ginagawa. Oo. Kaya sa halip na makatulong siya, nakakapirwisyo pa, di ba? At parang siya ang gumagawa ng gulo, tapos may bubunton dito sa ating Pangulo. Yan naman napagkukwentuhan lang natin kasi base na rin sa ating mga napapanood at sa ating mga nakikita sa iba't ibang larangan ng social media. Ngayon, napagkukwentuhan lang naman natin ito dahil nga para sa ating mga idol na nakakapanood ng ating video, meron sila makukuhang karagdagang impormasyon kung hindi man nila ito napanood sa ating vlogger na idol, dito man lang sa programa natin, nababanggit natin yung mga pangyayari. O shoutout ka pala dyan sa ating mga idol dyan, ha? Mga idol, hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan, binabati ko kayo ng isang magandang araw. May gigit, maganda na ang panahon, no? Hindi kagaya kahapon at noong mga nakaraang araw, medyo masama ang panahon, nag-uulan. Pero ngayon, medyo dumudungaw na ang haring araw, kaya medyo maganda na ng konti ang ating panahon. Pero hindi natin alam kung sa mga bandang hapon, medyo sasama na naman ito. Pero itong ating pinag-uusapan, mga idol, binibigyan lang natin ng konting comment yung ating napanood doon sa ating kapwa vlogger. Alam nyo tayo, mga idol, mga vlogger, kahit ganito lang tayo, ang nais natin makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan, lalo na sa ating mga viewer. Di ba? Tama? Wala tayong hangad na manira o tumuligsa ng sinuman. Patatangatin, sinasabi lang natin kung ano ang ating napapanood at kung ano ang ating mga nasasaksihan, di ba? Kasi hindi naman kakalat yan sa social media yung mga ganyang balita o ganyang mga kung hindi totoo, di ba? Kaya lang kasi siyempre meron tayong mga kapwa vlogger na sinasabing fake news. Nagpapakalat ng mga fake news. Pero tayo, hindi natin nagagawin yun na magpapakalat tayo ng fake news. Kasi unang-una, pinahintulutan tayo magamit ang social media para sa mabuti at magandang pamamahayag. Oo, pinahintulutan tayo at kinakatigan ng ating saligang batas ang malayang pamamahayag. Huwag ka lang lalagpas doon sa hangganan na dapat mong tahakin. Di ba? Tama? Bilang isang namamahayag tulad nito. Kaya ngayon, parang sinususugan lang natin yung napanood natin video dahil kasi nga, bakit niya iisipin na i-assassinate ang kanyang sarili? Ano ang dahilan? Di ba? Tama yung hinala ng iba na baka yun ang gagawin niyang panakibutas dito sa napapanahong issue tungkol sa kanyang problema tungkol doon sa malaking pondo na nawawala. Hindi niya may paliwanag yon. Kaya kung ano-ano na lang ang kanyang ginagawang strategy para mapagtakpan o malihis yung usapin. Kaya lang, siyempre, meron tayong mga matitinik na taga-social media na sumusubaybay
sa mga pangyayari. Oo. Kaya hindi rin siya makapaglilihim at hindi rin siya makagagawa ng hindi tama. Dahil doon sa mga matitinong social media na nagkukontent ng ganito mga pangyayari. Yun, tulad tayo. Tayo naman, sinusugan lang at sinabayan lang natin yung napanood natin para naman sa karagdagang kaalaman din ng ating mga viewer. Di ba? Tama? Kasi tulad ko, senior na ako, ano nga namang mag-iimbento pa ako ng kung ano-ano mga kwento na wala namang katuturan. Oh. At ikasisira ko rin yon. Kaya ang ginagawa natin, palibasa nga, hilig natin mag-video ng ganito, gumawa ng mag-vlog, kumukuha lang tayo ng mga pangyayari doon sa kapwa din natin, mga vlogger na napapanood natin. Oo, kasi wala naman tayong mga equipment tulad ng mga iba nating kapwa vlogger na may mga equipment at may mga ibang kagamitan para pumunta kung saan-saan at humalukap ng mga dapat nilang i-content. Tayo naman ang ginagamit natin cellphone lang at saka isa pa, hindi pa naman tayo talaga mga professional na vlogger na tulad ng iba. Tayo naman kumbaga amateurist pa lang o amateur pa lang at ang ibinablog natin ibinabase lang din natin sa ating mga kapwa vlogger na ating napapanood. Di ba? Una-una, hindi pa naman tayo nakamonetize. Kaya wala pa tayong kinikita sa larangan ng pagbablog na ito. Pero palibasa, hilig ko mga idol, ang mag-vlog, wala akong pakialam kung mamonetize ako o hindi. Basta't ako, magbablog ng ganito para sa ating mga mamamayan, lalo sa ating mga viewer, di ba? Sa ating mga subscriber. O, salamat na marami doon sa mga nag-subscribe sa akin, ha? At saka doon sa mga nagla-like sa content natin ito. Doon naman sa mga baser natin, normal yon, okay lang yon. Hindi ako nagagalit sa kanino man na nagbabas sa akin. Kasi normal sa isang vlogger na makakatikim ka ng kung ano-anong pagbabas. Dahil siyempre, hindi lahat ng makakapanood ng iyong pagbablog na ganito ay nasisiyahan o natutuwa. Siyempre, meron din naman mga mamamayan dyan na pag napanood yung pagbablog mo, tapos medyo tinamaan ang kanilang ego at hindi napatapat sa kanilang kagustuhan, tsak yan. Pag yan nag-comment sa comment section, kakakita ka ng mga mapangit na comment. Pero okay lang yun, kasi normal yun bilang isang vlogger ka, huwag mo naintindihan yung kung bad comment man sila o ano man sila, baser man sila. Kasi sa totoo lang, kahit mga baser mo yan, viewer mo pa rin. Karagdagang viewer mo pa rin sila. Kasi pumasok sila sa channel mo. Hindi yan sila makakapag-comment kung hindi nila bubuksan yung channel mo. Di ba? Tama. Kaya ako, natutuwa rin ako, bagamat ganyan yung ating mga ibang mga komentarista o yung nagko-comment, normal yun. Hindi mo dapat ikagalit kung pangit ang comment sa mga ibinablog mo. Kasi kung pusong mamon ka bilang vlogger at maramdamin ka, huwag ka na mag-vlog. Oo. Mag-vlog ka sa sarili mo, huwag mo nang i-post para wala na makapanood, di ba? Sarilinin mo na lang. Ganon. Ipopost mo, ilalabas mo sa social media. Pagkatapos pag nakatanggap ka ng mga pangit na comment, magdaramdam ka, huwag ka na mag-vlog, di ba? Tama? Kaya tayo, pangit man o magandang kanilang comment, go! Tuloy-tuloy pa rin tayo sa larangan ng social media, di ba? Tama? Ginusto mo yan bilang vlogger ka O, di ba? Kung pangit ang comment sa'yo, tanggapin mo. Hindi lahat na magko-comment sa'yo maganda. Pag napatapat na maganda yung mga viewer mo at nagustuhan yung pagbablog mo, maganda ang comment nun. Pero pag contradiction o kontrapelo sa kanilang kursunada, sigurado, hindi ka makakatikim ng magandang comment. Di ba? Pero tayo bilang mga vlogger, go lang. Pangit man o maganda ang kanilang comment. Kasi inihahayag mo sa social media yung mga pangyayari. O siyempre, merong iba dyan na hindi gusto yung mga sinabi mo. Di ba? Pero importante, huwag ka lang gagawa ng makakalabag sa damdamin ng iyong kapwa. O halimbawa, mumurahin mo sila, pagkasalitaan mo ng hindi maganda, paulo na yun. Oo. Tapos gaganti ka, nakabasa ka ng pangit na comment, gaganti ka rin sa nag-comment sa'yo ng pangit, hindi maganda yun. O mauwi sa hindi magandang yun. Tanggapin mo lang. Ano ba? Nabasa mo yung pangit yung comment. Pasok lang dito, labas dito.
Ganun lang yan. Kaya nga, hindi naman lahat ng viewer mo na makakapanood ng pagbablog mo ay sang-ayon sa mga sinasabi mo, di ba? Tama. Tulad to, yung mga kinukwento natin. Pero yun, may mga basihan naman yung ganung pangyayari. Kasi nga, hindi yan iko-content o ilalabas sa public nang nag-vlog kung wala siyang basihan. May mga pinapakita naman siyang video na nagiging basihan. Dito sa atin, sa pagbablog natin, mga idol, pasensya na kayo, wala akong may pakitang video sa iyo o ano pa man, dahil nga hindi ako marunong ng mga ganong sistema. Oo, hindi pa ako, sabi ko nga, hindi pa ako professional na vlogger. Kumbaga, amateurist pa lang din tayo, kaya ang ating kwento-kwento lang. Pero yung kwento natin, nakabase din doon sa ating mga napapanood. At kung doon na kayo sa mga kinukwento at ibinablog ko, buksan nyo yung kanilang channel. At siguro naman, hindi naman malilihim sa inyo yan dahil mas kilala sila kesa sa akin. Oo, mga professional vlogger na sila. Kaya bago nyo ako makilala, sila muna. O, at bago nyo mapanood sa akin yung ganitong sistema, malamang dumaan na rin sa inyong mga sa inyong mga paningin, yung ganung mga pangyayari. Lalo't mahilig kayo sa social media. Di ba? Ganoon. Kaya lang, kasi nga tayo bilang vlogger na ganito, hindi tayo marunong maglabas ng mga video gano'n na pinapakita nila. At saka isa pa, wala tayong extra cellphone para ipakita yung video ganyan para doon sa ating mga viewer. Isa lang ang cellphone natin. Wala. Sabi ko nga sa iyo amateur pa lang tayo, hindi pa tayo professional Tsaka na, pagka naging na tayo, kung mamonetize tayo at kumikita na tayo, tsaka na tayo gagawa ng mga ganun. O kukuha tayo ng ating mga technician o para naman medyo maganda yung magiging sistema ng ating pagbablog. Pero for the meantime na nag-uumpisa ka pa lang, siyempre wala naman nag-uumpisa na maganda agad ang sistema, di ba? Lahat nag-uumpisa yan sa pangit. Oo. Tulad ako, pangit ang sistema ko ngayon. Balang araw, gumawa po na rin tayo. Di ba? Ganun lang naman yan Ang importante, nakakapagbigay tayo ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan. Hindi tayo naninira kung kanino pa man. Ibinabase lang natin ang ating mga sinasabi doon din sa mga napapanood at nasasagap nating balita sa social media at sa iba pa mga stream media. Ganon mga idol. Kaya nga tayo bilang mga vlogger, ang hanggang talaga natin, ang pangunahin, punto de vista, makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan. Ganyan din sa ating mga viewer. Kaya nga mga idol nagpapasalamat pa rin ako kahit na bibitsuging vlogger lang tayo, meron pa rin namang mangilan-ngilan na viewer na nanonood sa atin. Nagpapasalamat ako doon sa ating mga viewer Kasi kung wala kayo, wala rin naman ako rito Sabagay, kahit naman wala akong maging viewer dyan o wala akong maging subscriber, okay lang yun. Kasi hilig ko to, gusto ko to walang nag-aano sa atin dito, wala akong amo na para mag-vlog ako. Wala, sarili ko to di ba? Kaya sabi siya, isa lang ang ginagamit ko, cellphone, kaya hindi ako makapagpakita ng mga video o view na gaya ng ginagawa ng iba nating vlogger. Di ba? Tama, di ba mga idol? O paano salamat ng marami sa maikling sandali itong ating kwentuhan. Sinamahan niyo ako. Oras na ng tanghalian mga idol. Baka ginugutom na kayo. Kumain na muna kayo. Para sa susunod nating pagharap, busog tayo pare-pareho. O paano? Ito po na yung inyong lingkod. Si Boyet. Hanggang sa muli. Paalam!